So, inibitahan ko po yung iba na yung lahat po na tumayo po. Tayo po'y magpupuri sa Panginoon at welcome nga po pala sa online po natin na nasa online service po. Welcome po sa inyong lahat. Dito po tayo sa service natin ng 4 p.m. So, but before that, let me just pray right now. Sa hapong ito, pikit mo lang yung mata mo bago tayo magsimula. Bago natin papurihan ng Panginoon, I encourage you to ready yourself. I encourage you to pray. I encourage you to prepare your heart, prepare your mind. Kasi magpupuri tayo sa hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. Bibigyan natin siya ng papuri, pagsamba sa kabutihan na ginawa niya. Lord, samahan niyo po kami sa hapon na ito na ibinigay niyo po. Samahan niyo po kami sa service po na ito, Panginoon. Naniniwala kami na may gagawin ka pa po sa buhay namin at sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat, Lord. This is our prayer. In Jesus' name. Amen. Amen. Come on. To you, I can do anything. I can do all things. 'Cause you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I'm living by faith. Come on. Nothing is impossible. I'm not gonna live down what I see. Come on. I'm not gonna live down what I feel. Deep down I know. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. To you, I can do anything. I can do all things. Just you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, 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 I believe. To you, I can do anything. I can go all day. 'Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, 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 Jesus. I believe, 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 I believe.
nothing is impossible. Yes, Lord. We believe in you. Naniniwala kami na walang imposible sa inyo. Walang imposible sa iyo. Ano man yung mga pinagdadaanan namin, Panginoon, nasa kalagitnaan ng pandemic. Maraming pinagdadaanan ng bawat isa, pero Lord, napakatapat niyo po. Napakagaling niyo po sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat, Lord. At handa na po kami na papurihan ka, sambahin ka, ibigay ang lahat sa iyo. Dahil simula pa lamang, naginuhan niyo na po yung lahat para sa amin. Simula pa lamang, pinagtagumpay niyo na po kami. Maraming salamat, Lord. Handa na po kami ngayong araw na ito, ngayong hapon ito. Yes, Lord. Christ is my reward, and all of my devotion. There's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing to turning back. I've been set free. Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is you. Everything I need. Christ is my all in all. My joy and my salvation. And this hope will never fail. Heaven is our home. Heaven is our home. Through every storm, every storm, my soul will sing. Jesus is here. To God be the glory. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Yes, Jesus, everything I need. Everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Before me, the world's behind me. No turning back. No turning back. The cross before me, the world's behind me. No turning back. No turning back. The cross before me, the world's behind me. No turning back. No turning back. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you.
take guide me. Hallelujah, God. Lord, truly you are enough, O God. Kung meron mang pinakapupuno sa amin ngayong araw na ito, ngayong hapong ito, walang iba kundi ikaw, Panginoon. Nagsalamat, God. Lord, sarap mong sambahin ngayong hapong ito. Lord, dalangin namin, Panginoon, na muli po ang bawat isa po dito ay makakatagpo ka, Panginoon. Naniniwala kami na meron ka na namang aayusin ngayong hapong ito. May palalakasin ka muli, God. May ibabalik ka uli, Lord, sa passion at purpose mo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, at Lord, wala po kami ibang nais ngayon, kundi ang iyong presensya, O God. Lord, sa apat na sulok ng bahay-sambahang ito, Panginoon, ikaw po ang mararanasan. Walang na Espiritu, we continue to allow you, to appreciate you, and to acknowledge you, O God. Maraming salamat po. Ito po ang aming pagsamba, pagdakila sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kamay malakas na palakpakan para kay Jesus. Yung mas malakas pa. Amen. Amen. Sige po, makakaupo na po tayo. Sino po uling masaya na nasa bahay-sambahan siya ng Panginoon? Magsabi ng Amen. Amen. At again po, welcome po sa bawat isa. At welcome din sa ating mga kasama sa online. Ganong nakaraan, nagbabasa ako ng mga comment. At mayroon talagang mga regular na nanonood sa atin. Hello po sa inyo. At samahan niyo po kami ngayong hapong ito. Last month po, pinag-aralan po natin ay about po sa God's will. Kagaya po ng sinabi natin, kung bilang mga Kristiyano, wala naman tayong ibang gusto, kundi ang magawa ang kalooban ng Lord. Amen po ba? At nawa po yung lahat po ng ating narinig ay hindi lang natin narinig, kundi unti-unti nating in-apply. Mahirap po, hindi agad-agad, but let me tell you this, once po na sinubukan natin, naniniwala ako na tayo din naman, tutulungan tayo ng Panginoon para makuha yon. And ngayong buwan na ito, Marso, grabe ang bilis, no? At ano ba, 9 months na lang Pasko ulit. Grabe, no? Pasko agad. Ang dahil magdadaan. Pastor, birthday ko muna bilangin natin. Meron po ba dito? Birthday niya sa March? Wala. Makikikain sana ako. Okay po. Alam niyo po, ang buwan ng Marso po, it's about fire prevention month. Kasi daw kapag buwan ng Marso, madalas magkasunog, lalo na po sa mga malalaking city. Sobrang init po. Kasi sino po dito naiinitan na po? Kasi summer na. At dahil po, tinitignan natin yung mainit na panahon o yung fire prevention month, may kinalaman din sa apoy ang pag-uusapan natin. Pastor, susutugin mo na ba kami? Hindi naman. Pero after this, naniniwala ako, another fire and passion ang ilalagay ng Lord. Sino pong excited doon? Magsabi ng Amen. Ayun, di ba? Sabi ko sa inyo, ganun ka-excited yung nakikinig sa atin. Amen po ba? Sige nga po, malakpakan natin ang Panginoon. Yan, okay. So, ngayong buwan ng Marso po, pag-aaralan po natin is fire up. Sabi nga po natin, fire up. Kasi po, aminin natin, especially, nung kasagsagan ng pandemic, maraming nawalan ng apoy. Hindi lang po mga nawalan ng apoy sa pananampalataya, kundi nawala yung apoy para sa pangarap nila, para sa mga gusto nilang makuha, para sa mga gusto nilang gawin, nawala ng apoy. Kaya ngayong buwan na ito, pag-uusapan natin is fire up. When you say fire up po, ibig sabihin ito, to cause something to start working, or to fill someone with energy or enthusiasm, to cause someone to feel more passionate, excited about something or someone. Ibig sabihin po, ngayong buwan na ito, I don't know kung meron po ditong nakikinig na wala na yung excitement ng buhay mo. Na wala na yung ano pa ba tawag dito, yung energy, yung enthusiasm. Ngayong buwan na po ito, pag-uusapan po natin in my prayer po sa bawat isa after this month, babalik yung apoy na nawala sa iyo. Amen po ba? So, before I start po, ang our topic po today, is fire up overcoming regression. Sabi nga po natin regression. I don't know po kung first time po natin narinig tong word na regression po, but sa Bible po, may mga tao po na nakaranas nito. But before that, explain ko lang po ano ba yung regression. When you say regression po, it describes the dynamic of backsliding.
or feeling stuck in immature thought or pattern or behavior. Parang when you're regressing, you may feel like you're acting childish. Ibig sabihin, kapag nasa regression ka daw, para ka daw umaakto as bata. But you don't know how to stop. Sabi nga ni Sigmund Freud, the father of psychoanalysis, categorized that regression as an unconscious defense or mechanism. Ibig sabihin po, lumalabas yung pagiging bata, isip bata ng isang tao dahil ito po ay defense mechanism nila. Halimbawa po, nung tayo po ay bata, sa bata muna tayo magsimula, di ba kapag nakasira tayo ng isang bagay, ang defense mechanism natin, tuturo natin yung kapatid, siya naman talaga yung may kasalanan. Di ba parang kung saan, di po siya po yung may kasalanan. Defense mechanism. Yung regression po, ganito po. At most of the time, nag-trigger to kasi may mga traumatic events sila sa buhay. May mga nangyari sa kanila. Maybe, kasi yung tao dumaan ng stress. So, nagiging defense mechanism niya to or frustration. Yung iba naman, any situation na nagpo-provoke sa kanila ng takot, ng anxiety, ng anger, insecurity, at iba pang negative emotion. Ito pong mga nabanggit po can cause the kind of regression. Ngayon ang tanong po, how to overcome regression? So let's study the life of a great man. Take note po, tinukonsider po itong pag-uusapan natin that one of the greatest prophet na nabuhay. But alam niyo po ba na siya rin ay dumaan sa ganitong sitwasyon? A man of God who fought and eventually won regression. Walang iba kundi si Elijah. Sino pong kilala si Elijah? Si Elijah po, kilala lang naman po itong nagpapabagsak ng apoy. Si Elijah lang naman po ang isa sa nagpahinto ng ulan. At si Elijah lang naman po ang tumalo ng ilang propeta. Actually, false prophet. Kaya lang, itong taong ito ay dumating din sa time. Nagka-problema siya. Akala nyo, no, porket naglilingkod, hindi natatamaan ng mga ganito. Marami kasing akala, porket naglilingkod na sa Panginoon, bawal ng malungkot, bawal ng tamaan ng ganito. Actually, whether ikaw ay pastors or leaders or members ng simbahan, tayo po ay vulnerable sa mga ganitong atake. Ang kagandahan po, tinuruan din tayo ng Bible at tuturuan tayo ngayon ng Bible paano ma-overcome to. So if you have your Bible, please open it in 1 Kings chapter 19, verse 9 to 18. Medyo mahaba po, but samahan niyo po ako. Verse 1. Now Ahab told Jezebel everything Elijah had done, and how he killed all the prophets with the sword. Ito yung sinasabi ko. So Jezebel sent a messenger to Elijah to say, may the God deal with me, be it ever so severely, if by this time, tomorrow, I do not make your life like that of one of them. Eto na, Elijah was afraid and ran for his life. Grabe. Nagpapabagsak ng apoy, nagpahinto ng ulan, pumatay at tumalo ng ilang false prophet. Biglang verse 3, Elijah was afraid and ran for his life. When he came to Beersheba in Judah, he left his servant there, while himself went a day's journey into the desert. He came to a broom tree and sat down under it and prayed that he might die. Sabi niya, naway mamatay na ako. I have done enough. Sabi niya, tapos na ako. Wala akong ibang gusto kundi mamatay. Alam, bad news, kahit nung pagkatapos natin, hindi pa rin naman siya namatay. Caught up siya ng chariot eh. Pero the Lord said, eto na, he said, take my life. I'm no better than my ancestor. Grabe. Nabasa niyo po, from verse 3 hanggang sumunod na mga passage, gusto nang mamatay ni Elijah sa sobrang takot niya kay Jezebel. Actually, matindi po itong Jezebel na to. Yung Jezebel na nabanggit po dito ay spirit. In fact, kahit po sa dulo ng Revelation, mapabasa niyo po yung Jezebel spirit na ito. At kaya hindi mo rin anihin si Elijah na natakot siya. Kaya lang, paano napagtagumpayan ng isang matinding propeta or ng isang great man of God, itong regression na dumaan sa kanya.
today po or para po sa ibang nanonood sa online tonight or whatever man yung araw ni God, how to overcome regression. So samahan niyo po uli ako, overcoming regression. Sino po dito excited na malaman paano mapagtagumpayan? Baka kasi isa dito ay naranasan natin or nararanasan natin na kailangan at hindi mo alam kung paano to susolusyonan. Sige nga po, sino na pong excited magsabi ng amen? So number 1 po, sabi dito, verse 5, then he lay down under the tree and fell asleep. All at once, an angel touched him and said, get up and eat. So number 1 po, hindi ko na po muna babasahin yung mga sumunod na verses. Pero number 1, if you want na mapagtagumpay regression, by the way, again, ito ay cause minsan ng anger, ng anxiety, ng stress, or yung mga negative emotion. So number 1, para mapagtagumpayan natin to is recharge your power. Sabi nga, recharge your power. So ito po, paano napagtagumpayan ni Elijah ang regression? By recharging. Alam niyo po, totoo po, like ko po itong sinasabi sa mga nakakausap ko, hindi tayo robot. Sino po dito robot? Wala naman. Lahat po tayo ay napapagod. Lahat po tayo ay minsan nagugutom. Or ano-ano pa. Ang ibig ko lang sabihin dito, kung yung mga gadget nga natin para mapagana, na mga mechanism na yan ay kailangan i-recharge, lalo na tayo. Walang emosyon yan pero kailangan i-recharge. Same with us. Kapag dumadating tayo sa mga regression na ito, ang kailangan mo i-recharge your power. Minsan, totoo lang po, nagkakaroon tayo ng mga negativity sa buhay natin. Nakakaramdam tayo ng anxiety, ng stress and depression kasi pagod ka na. Amen po ba? Minsan, nakakaranas tayo ng mga ganito, hindi naman dahil sobrang tindi minsan nung nagiging problema natin, ang simple lang po nung minsan eh. Ang nangyayari lang, minsan kasi nahuubos ka na. Kaya ang sabi dito, hindi muna, sige, maglingkod ka sa akin, Elijah. Tumalo ka uli ng mga propeta, gawin mo ulit, mag-miracles ka. No, ang sabi sa kanya, then he lay down under the tree and fell asleep. All at once, an angel touched him and said, get up and eat. Sabi niya, pinatulog siya, hinayaan siyang matulog, then kumain. So, nakita natin, ito po yung gustong gawin ng Panginoon. Kung ikaw po ay dumadaan sa stress, may mga bagay na gumugulo ng isip mo, ito yung kailangan mo, recharge your power. The question is this, Pastor, paano natin i-recharge yung mga lakas na nawala? Ito po, verse 5, number 1, then he lay down under the tree and fell asleep. Number 1, if you want to recharge your power, rest. Sabihin nga natin, rest. Tatandaan po natin na hindi po kasalanan ang magpahinga, lalo na kung may natapos ka. Ang Diyos nga nagpahinga eh. Ikaw ayaw mo magpahinga, at tinalo mo na si Lord. Di ba? So, dinisenyo ng Panginoon, ang pahinga, hindi po kasalanan magpahinga. Ang kasalanan po, yung puro pahinga ka lang, wala kang ginawa. Eto po. So, madalas po, simple lang ang panlaban sa stress. Walang iba po, kundi ang pahinga. Minsan, pag dumadaan po tayo sa stress, alam mo, hindi nyo naman kailangan ng kung ano-ano-ano. Bagay-bagay. Pahinga ka lang. Baka mamaya gutom ka. Alam niyo po, isa po sa nagkukos, bakit ang isang tao nawawala po sa kanya pong mentalidad, sa kanyang pag-iisip. Alam niyo po, minsan walang pahinga. Minsan walang kain. Kaya pansin niyo po, yung mga tao na nawawala minsan sa mentalidad, ang unang ino-offer pagkain, tsaka magpahinga ka. Kasi yun po ang katotohanan. So minsan ito kailangan natin. Kailangan mo lang ng pahinga. Sino po dito nakakaranas ng stress, nakakaranas ng depression? Check mo yung tulog mo. Baka ang problema, kulang ka sa tulog. Ang katawan pa naman natin kailangan po ng tulong. Ako po nung nakaraan po, medyo dami ko rin iniisip. Tapos, sabi ko mo, hindi ko to kaya, ipahinga ko na lang. So bumabawi po ako nung tulog ng mga nakaraang araw. Pag wala po akong ginagawa ng umaga. So, sabi ko, ito lang pala minsan ang kailangan, no? May mga bagay na hindi mo na kailangan ng isang matinding solusyon. Kasi napakasimple lang ng ibinigay na solusyon ng Panginoon. Rest. Sabi mo nga sa katabi mo, pahipahinga din.
Magpahinga ka din. Okay? Yeah. Huwag tayong workaholic. Okay lang naman. Ulitin ko po, masarap magpahinga lalo na kung may natapos. Kasi Elijah po, yung recharge na pinagawa sa kanya ng Panginoon is to rest. From now on, wag mong pagkaitan yung sarili mo ng pahinga. Wag mong pagkaitan yung sarili mo ng rest na tinatawag. Uulitin ko, ang Diyos nga nagpahinga eh. Ikaw pa kaya? Amen po ba? Sino po dito from now on magpapahinga na? Magsabi ng amen. Wow! Di ba? O, pahinga lang ha, hindi araw-araw pahinga. May gagawin pa rin tayo. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Amen. Next po, number 1, para ma-recharge siya, ang ginawa ni Lord at pinagawa sa kanya is to rest. Pangalawa, then he lay down under the tree and fell asleep. All at once, an angel touched him and said, "Get up, eat." And he looked around and there by his side was a cake. Wow, sarap na no, pag-isip mo. May cake ka na sa ulunan, dito sa ulunan mo. Sabi yan, cake of bread baked over a hot coals and jar of water, and he ate and drank. Number 1 po is rest. Pangalawa, refreshment. So minsan, kain-kain din pag may time. Ito po, ang pinagawa sa kanya para ma-recharge yung sarili niya, yung power niya, ay kumain. Kasi po totoo, no? Ang hirap gawin ng isang bagay ng gutom. Amen po ba? Sino po dito, lalo na sa mga kalalakihan, naranasan nyo na magbuhat nung gutom ka? Naranasan nyo na po ba? Kasi nyo, ang hirap, di ba? Ganito din po, mahihirapan tayong mapagtagumpayan yung mga negative thoughts natin and even ma-recharge yung lakas natin kapag hindi ka nagkaroon ng refreshment. So, pakainin mo rin yung sarili mo. Inom-inom ka rin ng tubig. Yung iba nga social, kape pa. Diba? Yung mga Starbucks pa, wow. Sana all Starbucks. Diba, ako tubig-tubig lang eh. Napansin po natin, then he lay down again. Wow, ito talaga. Ito yung yung totoong kain tulog. After kumain, then he lay down again. Tulog uli si Elijah. So, nakita po natin na mainam na panlaban kapag tayo po ay dumadaan sa stress, sa depression, and even sa sa anxiety, ang mainam na panlaban sa matinding mga ganyang nararanasan natin, yung mga nararanasan natin na hindi ko alam kung may nakakaranas ngayon, ay pagkain o pamatid-uhaw. Tandaan po natin, mahirap magdesisyon ng tama ang taong lutang. At mahirap umaksyon ang taong gutom. Amen po ba? Sino po dito, aminin na natin, ang hirap magdesisyon pag gutom ka. Tama po ba? So ito yung sinasabi ng Panginoon, huwag mong pagkaitan ng pagkain yung sarili mo. Para nang sa ganun, nakakapag-desisyon ka ng tama. Si Elijah, gutom. Ang sabi niya, gusto niya nang mamatay. Makita po natin. From now on, church, I want you to know, recharge your power so you can take charge of your problem. Nakita ko po dito, verse 8, so he got up and ate and drank. Strengthened by the food, he traveled 40 days. Wow. And 40 nights until he reached Horeb and the mountain of God. So after that, eto na, dahil na-recharge na si Elijah, ang ginawa niya, ready to fight uli siya. Ulitin ko, recharge your power so you can take charge of your problem. Gusto mong may masolusyonan doon sa mga problema mo, gusto mong may magawa, simple lang, i-recharge mo muna yung sarili mo. Gusto mong may matapos, recharge mo muna yung sarili mo. Gusto mong makapag-desisyon ng tama, kain-kain ka muna. From now on, I want you to know, itong mga bagay na naririnig natin, ito mismo yung pinagawa ng Panginoon. Recharge your power by refreshment, and rest. Sino pong natututo dito magsabi ng amen? Pwede po ba palakpakan natin ng Panginoon? Alam niyo po ba, as a pastor, marami po tayong nakikita ng mga pastor na sila po ay nagka-quit sa ministry. There are two major causes why many pastors quit their ministry. Ito po. Alam niyo po ba that 100%, sabihin na natin, 1,000 plus, na mga Reformed and Evangelical pastor had a collegiate student who had left the ministry. 100% po, mga Reformed and Evangelical na mga pastor, meron silang mga kasama sa ministry na umalis. Kasi daw, dahil sa burnout, pagod,
sa church conflict, sa moral issue, at iba pang issue. And 91%, listen to me, have experienced some form of burnout in ministry. Nakita mo natin, ganito po kalakas ang epekto kapag hindi ka nagpahinga. Kapag pinagod mo yung sarili mo. Kapag ako rin po dumating sa time, sobrang pagod ko po kasi, parang sabi ko parang ayoko na. Yung mga times po na gano'n, alam nyo, yung ginagawa ko po, natutulog lang ako. Tinutulog ko lang siya. So ulitin ko po, gusto mong may magawa pa para sa Panginoon. Gusto mong makapaglingkod pa sa Panginoon. Gusto mong masolusyonan yung problema mo. Recharge your power. From now on, huwag mong pagkaitan yung sarili mo ng ganito. Naniniwala ako, maybe some of us here, medyo napapagod ka. Kailangan mo lang magpahinga. Amen po ba? I don't know kung meron dito, pagod ka na. Sa sarili mo, pagod na. O, drama ka pa, titingis na lang. Pagod na ako eh. Nakita mo yung mga tao, hindi ko pala kaya. So para nang sa ganon, makapaglingkod pa tayo, you have to recharge. Amen po ba? So si Elijah, ulitin ko, hindi miracles ang pinagawa ng Panginoon. Ang ginawa sa kanya, pina-recharge lang yung power niya. Amen po ba? So naniniwala ako, once po na nagawa natin to, especially sa ministry, marami pa tayong masusolusyonan at marami pa tayong magagawa sa Panginoon. Actually, after this, nung nakapagpahinga na siya, gera agad. Laban agad. Kaya sabi diyan, na after nun, pagkatapos ng mga pagpapahinga niya, may ginawa uli siya. So mamaya pag-uusapan natin. So number 1, if you want to overcome regression, you have to recharge your power. Sabihin nga natin, power! Kaya mo, networking, no? Yung iba kasi, kilikili, power lang kayang ibigay. Pero dito, power na magagamit mo sa paglilingkod sa Panginoon. Number 2, sabi dito, then he went into a cave and spent the night, and the word of the Lord came to him. Ito, what are you doing here, Elijah? Sabi ni Lord, anong ginagawa mo dito, Elijah? Tapos, hindi pa nakontento si Lord. In other verses, narinig niya, then a voice said to him, what are you doing here, Elijah? Paulit-ulit siyang tinatanong ng Diyos. Sabi niya, what are you doing here, Elijah? So number 2, if we want to overcome regression, number 1, kailangan mo ng recharge your power. Pangalawa, review your purpose. Sabihin nga natin, purpose. So napakahalaga sa panahon na tinatamaan ka ng ganitong mga atake sa sarili mo, you have to review your purpose. Actually, hindi siya tinatanong dito ni Lord para i-questionin. This is a question for evaluation. Kaya siya tinatanong ng Panginoon para ma-evaluate niya yung sarili niya. Baka kasi nakalimutan niya yung purpose niya. Propeta siya at hindi lang siya basta-basta tao. Lingkod siya ng Panginoon at may pinagagawa sa kanyang Panginoon. Kaya sabi dito, what are you doing here, Elijah? What are you doing here? Grabe. Tinatanong siya ng Panginoon. So the Lord is not asking about the place, but about His purpose. Hindi siya tinatanong na dahil doon sa lugar, alam naman ni Lord kung nasaan siya. Pero tinatanong siya para nang sa ganun maalala ni Elijah yung purpose niya. Simple lang ang gustong sabihin dito ng Panginoon, anong ginagawa mo dito? Parang gusto siyang sabihin indirectly ng Panginoon. Sabi niya, Elijah, anong ginagawa mo dito? Dapat wala ka dito. Hindi ito yung pinagagawa ko sa'yo. Kaya ang ginawa ng Panginoon, paulit-ulit siyang tinatanong. So, napansin po natin, hindi ito ang direksyon sa kanya ni Lord. Kaya lang, siya napunta sa lugar na ito dahil depressed siya. Sobrang depressed niya, sabi niya dito, sabi dito, verse 14, and he replied, I've been very zealous for the Lord God Almighty. The Israelites have rejected your covenant, broke down your altars, and put the prophets into death with the sword. I am the only one left, and now they are trying to kill me. Sobrang depressed niya. Tingin niya siya na lang nag-iisa. Which is hindi naman. Ito po yung nangyayari sa atin. Marami tayong napupuntaan ng mga kung ano-ano dahil minsan sa depression natin. Sa totoo lang po,
Madami tayong napupuntahang sitwasyon na hindi naman talaga dapat na nandun ka. Sometimes, kaya ka napapadpad sa maling sitwasyon ay dahil sa depresyon. Tandaan po natin para po sa bawat isang nakikinig sa akin dito, makapangyarihan ang may sakit sa emosyon. Why? Ipapadpad ka nito sa maling lugar, sa maling sitwasyon, at sa maling tao. Kaya ang sabi ng Panginoon dito, para nang sa ganon, mapagtagumpayan mo itong regression, you have to think again your purpose. Bakit ka ba nakakilala kay Lord? Bakit ka ba nandyan? Ano ba yung unang pinagagawa sa iyo ng Panginoon? Again po, alam mo ba na ang depression ay tumutulak? Itutulak ka nito sa tama o maling sitwasyon. Bakit po tama? Kasi kapag tama po yung response natin, if guided properly, ipapadpad ka nito sa tama. Kapag ito po ay, kaya mahalaga rin po nag-guide natin yung mga taong dumadaan sa depression, pwede kang ilid nito sa tama eh. But, if not guided properly po, ipapadpad ka nito sa maling sitwasyon, maling relasyon, maling okasyon. Kaya hindi rin natin masisisi bakit maraming tao na nagpakamatay. Sabi, after nung depression nila, kasi po, wala pong nag-guide sa kanila doon sa tama. Buti na lang to si Elijah, mahal na mahal ng Diyos. Pwede namang siyang hindi balikan, pwede namang pumili ng ibang propeta. Kaya lang, dahil mahal siya at ginagamit siya ng Panginoon. So anong ginawa dito? Alam niyo po, isa po sa madalas na nangyayari, kapag tayo ay dumadaan dito, madalas kasi ang taong nawawala sa alignment ay nade-depress. Parang ganito po, ang sasakyan po, may tinatawag pong alignment yan. Parang ako po, nung last time po, yung sasakyan ko po dyan, pinare-align ko yung gulong. Kasi ang mangyayari po, pag ang isang gear o kahit anong bagay na nawala sa alignment, nagkakaroon ng reaction. Umiingay, unti-unting nasisira, hindi nagagamit ng maayos, ng masyado, o di na talaga nagagamit. Ganito po ang effect ng depression. Kaya ang gagawin, i-re-realign tayo para bumalik tayo sa pwesto at magamit tayo ng maayos. I don't know kung meron man dito nakikinig sa online or dito, dumadaan tayo dito, but let me tell you this. Kaya po natin ito naririnig simply because ang gusto ni Lord ay ibalik ka sa alignment mo. Maaaring meron dito, tumigil ka na sa paglilingkod sa Lord dahil sa mga nangyari sa'yo, this is the right time. Ito ay mensahe ng Panginoon sa'yo para ibalik ka sa tunay na purpose mo. I don't know kung meron ditong nakikinig na habang nakikinig ka, pati sa'yo malabo na yung pagkakatawag sa'yo ng Panginoon. Let me tell you this. Ito po ay simpleng paalala sa'yo ng Panginoon na dapat wala ka sa sitwasyon na yan. Ulitin ko po, ang pinaka-effective na panlaban sa depression ay realignment. Ibig sabihin, maitama ang nalihis o maibalik ang nasira. Amen po ba? From now on, review your purpose. Sabihin nga po natin ulit, purpose. Okay, sabi po ni Dr. Miles Monroe once said, the greatest strategy in life is not death, but life without purpose. Sabi niya, the greatest strategy in life is not death, but life without the purpose. Isa po sa hindi daw kamatayan ang pinakamatinding pwede nating trahedyang maranasan, kundi makalimutan mo anong purpose mo. Kaya tama din yung sinabi nung isang commercial, para kanino ka bumabangon. Nino ba kayo ng kapilyan? Tawansin natin. Kasi totoo po, kailangan malinaw sa'yo yung purpose mo. Kasi pag hindi malinaw sa'yo yung purpose mo, kung ano-anong gagawin nyo. Diba? Halimbawa, ako na lang. Pag hindi malinaw sa akin na ako dapat ang nag-share ng word ni God dito, kita nyo ako, makakanta ako dito. Alam, baka hindi kayo maging masaya sa akin pag kumanta ako. Stone to death nyo ako. Ano yung nangyayari? Magulo po kapag nawawala yung purpose. So, naririnig natin ito because the Lord wants to review your purpose. I don't know kung ano yung unang pangungusap sa iyo ng Panginoon, but review your purpose. I don't know kung meron dito nakikinig sa akin habang naririnig mo ko, ini-evaluate mo yung sarili mo. Okay lang yan. Review your purpose. So pag dumadaan tayo sa mga ganitong sitwasyon, assess when you are depressed. Or assess when depressed. So evaluate your purpose. Kasi nga po, purpose will realign
your mind. Itatama ka uli ng purpose mo. Purpose will realign your heart. Ibabalik nito yung puso mo sa pinapagawa ng Panginoon. And purpose will realign your life. Marami na po akong nakitang mga kasama ko kung maglingkod sa Panginoon na bumagsak din naman. Kaya lang nakabalik. Simply because naalala nila yung pinagagawa ng Panginoon. Meron po akong isang kasamang pastor na nagkaroon din po siya ng matinding pinagdaan. Di ba ako pastor na pero siya pastor na. At nakikita ko siya sa isang mall, Yossi, palakad-lakad. Nakausap ko siya one time, sabi ko, bakit po nandun ka? Simple lang, sabi niya, magulo yung isip ko. Alam, nung time na naalala niya yung purpose niya, bumalik po sa simbahan. At syempre, sa pagbalik niya po, hindi naman lahat ng tao matutuwa sa pagbalik niya. Alang malinaw sa kanya, nandirito ako para gawin yung pinagagawa ng Panginoon. And praise God po, yung tao na po yung kasama rin natin sa Amazing Hope. Nakapag-plant po siya at least 3 churches po ng Amazing Hope. Ganun po. So nakita po natin yung purpose po, i-re-realign tayo nito sa pinapagawa sa atin ng Panginoon. From now on, iniwala po ako that the reason why naririnig natin, ayaw ng Panginoon na lumubog ka na lang. Ayaw ng Panginoon na bumigay ka na lang. Ayaw ng Panginoon na bumagsak ka na lang. Kaya this is the message of the Lord to you. You have to live your purpose. Si Elijah, buti na lang, may isang Diyos na mahabagin at pinaalala sa kanya yung dapat na ginagawa niya. Alam naman natin ang kwento ni Elijah, pero nung time, ang ganda na nung credential sana ni Elijah, no? Actually, maganda pa rin naman. Maaaring parte lang yung mga ganong moment niya para mas maging makulay yung buhay niya. Minsan, niladaan tayo ng Panginoon doon, pero sana daanan mo lang. Huwag kang mag-i-stay lang. Amen po ba? Pwede po ba palakpakan natin ng Panginoon? So nakita natin, ito po yung kayang gawin. Kaya kang i-realign ng purpose mo. Kaya kang ibalik ng purpose mo. I don't know kung ano yung mga pinag-pray natin, but before you pray for that thing, that person, balik ka muna sa purpose na pinapagawa sa iyo ng Panginoon. So number 1 po, nakita po natin, you have to recharge your power. Ulitin ko po, hindi po masamang magpahinga. Huwag mo rin namang i-deprive yung sarili mo sa mga kakainin. No? Ingat lang din para healthy tayo. And pangatlo, review your purpose. In fact po, si Jesus Christ din nung bago siya mag-ascend sa langit, naglagay din siya ng purpose. Purpose and mission, and that is to make disciple. Aabot tayo at magdi-disciple tayo ng mga tao. Amen po ba? So now, lastly po, sabi rito, and the Lord said to him, eto na, go back the way you came. Pagdating ng verse 16, sabi niya, and also, anoint Jehu, son of Nimshi, king over Israel. Anoint Elisha, son of Shaphat, from Abel Meloha to succeed you as a prophet. So number 3 na kailangan natin is renew your passion. Sabihin nga natin, passion. So ito po ang isa sa kailangan natin. We have to renew your passion. Kaya ang sabi dito ni Lord in verse 15, the Lord said to him, go back the way you came. Marami pong balikan na ayaw na natin mangyari. Amen po ba? Pero isa sa pinakamagandang babalikan mo ay yung passion mo. Kung meron ka mang isa sa babalikan, walang iba kundi yung passion mo. Kaya dito si Elijah, hindi uli mo lang paglilingkod. Ang ginawa niya po is, ginawa ng Panginoon is go back to the way you came. Kasi po ang passion po ni Elijah ay maglingkod sa Panginoon. So sabi sa kanya ni Lord, go back the way you came. Sabi niya, gawin mo uli yung dapat mong ginagawa. Yung pinagagawa ko sa'yo, yung calling mo. Napansin po natin, totoo lang po, marami pong sasablay sa buhay natin, minsan dahil nakalimot tayo o nakalimutan natin yung passion natin. Maraming bagay na pwedeng mangyari sa atin na hindi maganda kapag nakakalimot tayo. Kapag nalilimutan na, especially yung passion natin. Ako po ako po makakalimutin po ako, to be honest. Kaya po pag sa bahay po, meron lang akong certain na lalagyan ng gamit ko. Kasi makalimutan ko man, alam ko yung babalikan ko. So ganun po yung ginagawa ko. Kapag nailagay ko po siya sa iba,
na iiba yung focus ko at naitatabi ko sa ibang lugar, nahihirapan ako. So ganito po ang nangyayari. Minsan, kapag nawawala ka sa passion mo at kung ano-anong ginagawa mo, minsan gumugulo yung buhay mo. Minsan nawawala ka sa wisyo. Kaya ang sabi ng Panginoon dito, gusto mong mapagtagumpayan yung regression, go back the way you came. I don't know kung meron tayong mga gusto nating gawin dito na nakalimutan mo lang, sabi ni Lord, go back the way you came. Totoo po, iba pa rin talaga kapag ang profession mo ay yung passion mo. Iba pa rin talaga kapag ang profession mo ay yung passion mo. Kasi po ang totoo, pag passion mo ang isang bagay, may extra power ka at perseverance kang ibinibigay. Tama po ba? Kapag passion natin ang isang bagay, kahit anong, minsan hindi natin nararamdaman yung pagod eh. Simply because passion mo yon. Nagkakaroon ka ng extra mile para gawin yon. Ako po, bago po ako mag-full time sa pagpapastor, naalala ko po, naging salesperson ako eh. Kung ano-ano rin pinasok ko eh, from good to bad, from bad to good. Nung wala po, bakit eh, no? From bad. Siyempre po, nung ako po ay wala pa sa Panginoon, kung ano-ano pong diskarte ang ginawa ko. Nakaw ako, nagtulak ako. May nakawa po ba ako dito? Patawarin niyo na po ako. Pinatawad na ako ng Panginoon. Ayun yung bad. Pero alam niyo po, most of them, di ko naman gusto eh. Kaya lang kailangan mo makasurvive. Nung nasa good naman ako, nakakilala ako sa Panginoon, trabaho ako, kung ano-ano rin trabaho ang pinasok ko, kulang na lang gumanito ako. Sabi ko kung ano-ano na itong pinapasok ko. Pero alam niyo, at the end of the day, di ako masaya. Simply because hindi ko naman passion yung ginagawa ko. Sabi ko, hindi ako dapat nandirito ah. Yung last na trabaho ko po, sabi ko dun sa pinaka-ano ko, bitawan nyo na po ako. Kasi ang nangyayari, dahil pag nagkatapat yung trabaho, ang ministry, akala po kayo, iniiwan ko po yung trabaho ko. Pag-text sa akin yung director namin or mga, Kim, nasaan ka? May pasok tayo, sir. Dito ako makakapasok kasi ganito. Pag nandun ako sa trabaho, tamad na tamad ako. So, itingin ako sa oras, di ko ba mag-uuwian? Ay, profession lang siya, hindi ko passion. Pero nung nagawa ko po yung passion ko, naman tayong nakukuha. Yan yung sarap. Hindi ko nararamdaman yung pagod. Simple because sabi ko, ito yung gusto kong ginagawa ko. Siguro mararamdaman ko after na nung lahat ng ginawa ko. So, ganito po yung nagagawa pag passion mo yung isang bagay. Magkakaroon ka ng extra mile na lakas. So, I encourage everyone, kung ano man yung passion mo o yung passion na inilagay sa iyo ng Panginoon, make your passion as your profession. Kung ano yung pinagagawa ng Panginoon sa iyo, go. Huwag mong ipagkait sa sarili mo. Ulitin ko po, pag passion mo kasi may extra power ka at perseverance. Napansin po natin, depression start when passion end. Madalas na tinatamad at nalulungkot at nababagot at umaayaw tayo kapag nawawala na tayo doon sa passion mo, doon sa ginagawa mo. Amen po ba? Sino po dito naranasan mo na yung tamad na tamad ka na? Yung parang ayaw mo nang kumilos kasi yung dapat mong ginagawa, hindi mo na nagagawa. Meron po ba? Oh, grabe, perfect lahat ng kasama. Ako lang pala, no? Pero totoo, ganun na nangyayari. So, kaya ang sabi ni Lord dito, the Lord said, go back the way you came. Renew your passion. For sure, alam niyo po, once we renew our passion, our life will go. Magpapatuloy po ang buhay natin. Pwede po ba palakpakan natin ang Panginoon? Sino ba pong natututo magsabi ng Amen? So from now on po, renew your passion, active and productive. Renew your passion kasi po yung activity and productivity din will follow. Napansin po na, sabi ni Michelle Obama, sabi niya, no matter what you aspire to, you got to love what you do in order to be successful on it. Sabi niya, kung ano man yung gusto mo na gawin, kailangan mahalin mo yan para maging successful ka. Sabi naman ni John Bon Jovi, nothing is important as passion. No matter what you want to do with your life, be passionate. Sabi niya, be passionate. Ano man yung gusto mong gawin. So, para po sa bawat isa nandito, just because your life changed doesn't mean that your deepest passion have to change. So, naniniwala po ako na
Kaya po sa atin pinaparinig ito ng Panginoon kasi gusto niyang may ma-renew na passion. May bumalik na apoy. May mangyari ulit sa atin. I don't know kung ano yung panawagan natin sa Panginoon. Hindi ko alam kung ano yung mga pinagagawa sa atin ng Panginoon. But one thing for sure, gusto ni Lord na magamit ka at the same time, gusto niya na maging maapoy ka ulit. Sino pong natututo ngayong hapong ito? Magsabi ng Amen. Amen. So again, how to overcome regression. Number 1 is recharge your power. Pangalawa, review your passion. Pangatlo, renew your passion. Dito na po ako magtatapos. Pwede po bang palakpakan natin ng Panginoon? At tayo na po tayong lahat. So napansin ko lang po dito, the Jezebel may have suspected that Elijah as a candidate for physical and emotional breakdown. So naramdaman ni Jezebel na si Elijah ay kandidato sa ganitong bagay. After his demanding day on the Mount Carmel. So she was right, tama po si Jezebel. Alam naman po natin na he was a human as we are. Kagaya po natin, tao din naman si Elijah. And as the ancient church father used to say to their disciple, beware of human reaction after holy exhortation. So nakita ko lang po dito na in the moment of fear, when he forgot all God had done for him the previous 3 years, because doon sa nangyari sa kanya, kalimutan ni Elijah lahat ng ginawa ni Lord for almost 3 years. Sabi po ni Charles Spurgeon, said that Elijah po, retreat before a beaten enemy. Kung tutuusin po, tinalo niya na yun eh. Tinalo niya na si Jezebel sa lahat ng aspect. Kasi kung titignan natin, lahat ng pakiusap ni Elijah, nabigyan naman ni Lord. The Lord answered his prayer. Nung panahon na kay bagyo, God's hand had been upon him in the storm. But now, ang nangyari kasi kay Elijah, he was walking by sight and not by faith. Nawala yung pananampalataya. Kaya nang nangyari, takot. Kung tutusin natin, yun na lang pinagtagumpayan nilang dalawa ng Lord. Pero natakot pa rin siya. Eh hindi kasi nga tao pa rin si Elijah. Kagaya po nating nakikinig dito. I don't know po kung meron po ditong nakikinig sa atin, may mga takot ka din. I don't know ano yung greatest fear ng buhay mo. Let me tell you this. Ano man yung bagay na tumatakot sa atin, ay tinalo na natin. John chapter 16 verse 33, basahin ko lang po. Para po sa bawat isang nagkakaroon ng takot ngayon, para sa bawat isa na may greatest fear ka na you don't know what to do. Sabi ng Panginoong Jesus, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble. But take heart. I have overcome the world. Sabi lang po ng Panginoon, tinalo ko na yung pinaka-kinatatakutan mo. Even the death, tinalo na ng Panginoon. All you have to do is to believe in Him. Maniwala at magtiwala at manampalataya ka lang sa Kanya. Ngayong araw na ito, we'll just close our eyes. At para po sa bawat isa, whether you are online or nandito, alam mo, madali pong manampalataya at magtiwala sa Panginoon kapag tayo po ay konektado sa Kanya. Ang hirap naman kasi na maniwala sa isang tao na hindi natin kilala. Simply the Lord, mahihirapan ka na magtiwala sa Kanya if you don't have a connection and even relationship sa Kanya. Kaya po para sa bawat isa, even nasa online,
for those person na gusto mong ma-overcome yung takot mo, we will pray. But before we pray, the first thing to do is connect tayo sa Kanya. Mananalangin tayo, ulitin nyo lang po yung panalangin ko, whether kayo po ay nandito or nasa online. Sabayan nyo lang po ako sa panalangin ito. Pwede ba ngayong hapong ito sabihin natin, Panginoong Jesus, ako po ay lumalapit sa iyo. Ako ay lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba na maliban po na ako'y samahan nyo. Wala po akong magagawa. Ngayong araw na po ito, tinatanggap din po kita bilang aking Diyos, bilang aking tagapagligtas. And Lord, sulat mo nga po ang pangalan ko sa akyat ng buhay. Maraming po salamat, O God. Ikaw na po ang maghari sa buhay mo. In Jesus' name, Amen. Pwede po ba palakpakan natin yung mga tao na pinanalangin ko? John 1:12, sabi ng Panginoon, sino mang manampalataya at magtiwala sa Kanya ay binibigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Ikaw po ay anak na ng Panginoon. At Luke chapter 15, sino man daw ang bumalik sa Kanya, yung anghel ang nagsasaya sa langit. Ikaw po ang reason kung bakit may nagsasaya na langit. And for those person na may mga special prayer request, you just raise up your hand and let me pray for you. Lord, you see our hands today, O God. Nakikita mo po ang aming mga kamay bilang senyales ng pagtitiwala po sa iyo, Panginoon. And some of us here, may mga takot po kami. May mga bagay na gumugulo ng isip namin. May mga bagay na nagpapastress sa amin. Naglalagay ng anxiety sa amin, O God. May mga bagay na nagiging dahilan ng depression namin, O God. Lord, tonight, O God, anumang isinasaksak ng demonyo sa amin, O God, we pray in the name of Jesus. Ngayon pa lang, Panginoon, pinapalayas namin ito sa pangalan ni Jesus. Sabi mo sa iyong salita, Panginoon, pinagtagumpayan mo na ang lahat ng ito, Panginoon, at pananampalataya kami sa iyo, O God. And Lord, for those person na Lord, ang nagiging dahilan ng kanyang takot ay walang iba, kundi ang kanyang sakit, O God. Lord, ngayon pala ay declare healing in the name of Jesus. Sabi mo sa iyong salita, by your wounds, we are healed, O God. At nananampalataya kami, Panginoon, na pinapagaling na po ang bawat isang nandilito, O God. And Lord, for those person na may atake po ang kanyang kaaway po sa buhay namin, Lord. Hindi namin alam kung ano, Lord, ang gagawin namin, Lord. Tulungan mo po i-realign ang taong ito in the name of Jesus. Ganun din po para po sa bawat isa na nawala na yung passion, O God. Yung apoy, Panginoon, yung pag-aabot sa mga tao, God, Lord, right now. Lord, I speak double portion of anointing in the name of Jesus, Lord. Lahat po ng i-receive nila, Panginoon, lahat po ng mga taong ito, Lord, na nililig nyo mo, yung passion, yung fire, oh God, ngayon pa lang, Lord, anoint their knees, anoint their hands, oh God, that every time they speak your name, every time na sinishare nila yung gospel, oh God, may nangyayari, may nakakalaya, may umuusad, Panginoon, may nakakilala sa'yo. Lord, use this life in the name of Jesus. Gamitin mo po ang mga taong ito sa pangalan ni Jesus. And Lord, for those person, oh God, na hindi makausad because someone, Lord, ang nakasakit sa kanila. Lord, right now, Lord, we release forgiveness in the name of Jesus. Kapatid, magpatawad ka na. Kagaya ng pagpapatawad sa atin ng Panginoong Yesus kung tayo ay nagkasala. Marami pang pangyayari sa iyo. Maraming salamat, O God. Salamat po. Lord, lahat po ng ito ay aming pong kiniklaim namin na mangyayari ito sa buhay namin, O God. Maraming salamat. And church, before we end, pwede bang pasalamatan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng pag-awit? Come on, if you know this song, you can open your mouth. Pwede mong buksan ang bibig mo. Kausapin mo ang Panginoon. Kung nawala yung passion, may gusto kang ihingi ng pag-awat kay Lord. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Meron dito, nangungusap sa iyo ang Panginoon.
May sinasabi siya sa'yo, tingnan mo lang, tanggapin mo lang yung salita ng Panginoon. If you hear the voice of the Lord, the word of God, do not harden your heart. It's Jesus. Hallelujah. Lord, have your way, O God. Thank you, Jesus. Come on for just 1 minute, just talk to Jesus. Hallelujah. Meron dito, inaayos pa ang Panginoon. Meron dito, pinapalaki uli ni Lord yung pananampalataya mo. Hallelujah. Meron dito, iniintay ni Lord yung puso mo ulit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa hapong ito. Salamat po sa iyong mensahe na ating pong narinig. Totoo, Lord, na vulnerable po kami sa pagod, sa mga anxiety, sa stress, of God, and even sa mga iba pang negative, Panginoon. But Lord, thank you. Kasi hindi ka pabayang Ama, Panginoon. Kaya namin ito narinig, Panginoon, kasi gusto mo kaming ingatan, Panginoon. Maraming salamat sa iyong mensahe, Panginoon. And Lord, sa bawat isa pong nakikinig ng iyong mensahe, dito po at sa online, O God, Lord, ikot na po sila. Church, manampalataya ka lang sa Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming panalangin, pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Yung kapag malakas ang palakpakan para kay Jesus, yung mas malakas pa, yung pinakamalakas. Hallelujah. Nakakaupo na muna tayo. So magandang hapon po sa lahat. So ngayon po ay dadako na tayo sa ating pagbibigay. Siguro po share ko lang ang nararanasan ko din sa pagbibigay ko rin. Si Lord talaga yung yung provider. Kumbaga sa pagbibigay natin without expectation. But si Lord, kahit mag-expect man tayo o hindi, si Lord magbibigay at magbibigay pa rin. Magpo-provide pa rin. So, gusto ko lang po munang pasalamatan si Lord sa kabutihan niya sa buhay ko. So, iyan ko na lang din po. Siguro, iyan ko na lang din yung naging situation ko ngayon. Last week po ay nalaman kong na-diagnose ako sa chronic kidney disease. So, yan po. Napakabuti lang ni Lord kasi nga may mga tao siyang ginamit, may mga tao siyang may way siya kung bakit siguro may way, alam naman natin, may way si Lord talaga kung bakit nangyayari ang mga sitwasyon natin, yung buhay natin, kung anong pinagdadaan natin. So yun nga, ay nasabi ng doktor namin sa trabaho ko. Kasi laging nagmamanos yung paa ko din. Sa ko rin, yung blood pressure ko hindi bumababa. So yun, sinabi sa akin nung after ng ultrasound ako na so yun. Yung result pala is nasa borderline ng stage 4. Chronic kidney disease. Then wala na siyang cure. So yun po. Sabi ko, na-shock ako bigla. Grabe. Di ba? Kasi, kasi di mo maiisip na ganun eh. Di mo mai-expect na ganun na pala yung sakit na yun. Pero, still nagpapasalamat pa rin ako kay Lord sa kabutihan niya. Kasi, ang dami kong realization sa mga nalaman ko. Kasi step by step naman yung process ni Lord. So, naisip ko na siguro, kung lulubin ni Lord na mapagtagumpayan ko tong pagsubok na to. At alam ko naman na si Lord naman talaga yung sasama sa akin. So, yun, napaka-shocking lang po na
nalaman ko yung balitang yun. Hindi siya good news, but still si Lord, once na nagbigay sa atin ng balita, is dapat ituturn natin to sa good news. Kasi magiging testimony natin to. So isa rin sa pinagpapasalamat ko rin, although I know, alam ko sa sarili ko na hindi ako naging tapat minsan, kung maraming kapalpakan sa pagbibigay. But si Lord, alam po natin na yung pagbibigay niya sa atin, yung pagpapala niya sa atin is napakalawak, napakalalim, basta hindi natin masukat. Napakasarap lang po sa napakasarap pa rin sa pakiramdam na dinala ko ni Lord na nandito sa ganitong sitwasyon. Napakabuti lang ni Lord. Then, may mga ginamit yung tao dahil din kay Kim, kung bakit ako dyan sa trabaho, bakit din ako sa ministry ngayon. Kumbaga, napakabuti ng Lord sa buhay ko na yung pinagdadaanan mo kung wala kang Lord sa buhay is parang wala na. Parang down ka na talaga. Pero napakasarap lang pa rin sa pakiramdam na alam ko si Lord may positibong gagawin pa sa buhay na ito. So yun. Yun din po, ang point ko lang din doon sa pagbibigay natin yan is, kung magbibigay man tayo, huwag nating pigilan. Kumbaga, kung magbibigay man tayo is, ibigay na natin. Kasi sabi nga ni Lord dito sa Malakay 3, verse 10 to 11, bring the whole tithes into the storehouse, that there may be good in my house. Feast me on this. See the Lord Almighty, and see if will not throw open the floodgates of heaven, pour out so much blessings that there will not be room enough to store. So yun po. Lang po sa naisip ko rin tong yung verse na to. Siguro kasi nga may mga pagkakataon na hindi ako naging tapat kay Lord. Kumbaga, sabi ni Lord sa akin, ikaw di mo ako tinesting. So ngayon, ikaw yung titestingin ko. So sana po, gusto ko lang i-point dito na wag na po yung dumating sa point na tayo pa yung titestingin ni Lord. Imbis na tayo mag-test ka lang. Nakuha po natin yan. So, napakabuti lang talaga, Lord, sa buhay ko. Kasi nga, alam mo yun, gustong magbigay ni Lord ng chance na kung saan pa talaga yung faithfulness natin sa buhay niya. So, yun. Yun lang po yung ko. Tara po, let's pray. Tayo po'y pumikit. Lord, salamat po, Lord, sa buhay na ito. Salamat, Lord, sa pinigay mong buhay, Lord God, na pinagkakaloob mo, Lord God. At even, Lord God, sa meron kami, Lord God, ay hindi naman talaga ito sa amin, Lord God, but it is for you, Lord God. Sa iyo naman talaga ang lahat ng bagay, Lord God. At ikaw po ang gumawa nito, Lord God. Ikaw po ang nag-create, Lord God, kung anong meron kami ngayon. Kaya, Lord, ngayong oras na ito, ngayong hapong ito, binabalik po namin na may masayang puso, Lord God, kung anong meron kami ngayon, Lord God. Lord God, we know na hindi ka magkukulang sa bawat isa, Lord God, na magbabalik, Lord God. Kung ito may pinagpipray, Lord God, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga plano sa buhay, Lord God, ng bawat isa. At Lord, sa sasakyan or sa relationship, Lord God, sa pagkabuo muli, Lord God, ng isang broken relationship. Lord, ikaw po ang patuloy na sumama, Lord God. Ikaw po ang siyang patuloy, Lord God, na magdinig, Lord God, sa bawat panalangin ito. Lord God, wala kaming magagawa, Lord God. Apart from you, Lord God, wala kaming magagawa. Kaya, Lord God, tinataas ka po namin sa buhay na ito, Lord God. At salamat din, Lord God, sa iyong salita na patuloy na nagbibigay buhay, Lord God, sa bawat isa, Lord God, sa amin, Lord God. Salamat, Lord. Lord,
napakabuti mo. At Lord, ikaw pa ang aming mapupurihan, masamba sa oras na ito. At Lord, sa magbibigay ngayon, Lord God, ikaw po ang patuloy na magbigay ng biyaya, Lord God, before out mo, Lord God, ang blessings mo. Sabi mo nga, Lord God, bubuksan mo ang durangawan ng langit, Lord God, once na kami ay bigay sa iyo. Kaya Lord, ikaw po ang aming tinataas, sinasamba, dinadakila, Lord God, magbibigay kami ng masayang puso, Lord God. In Jesus' mighty name. Amen. Sige po, let's give it a cheerful heart. Yeah. Lapakan po natin ang Panginoon. Sino pong na-bless ngayong hapong ito magsabi ng Amen? Ayan po, patuloy po natin. Again po, patuloy ko po samahan niyo po tayo sa panalangin. Tayo po ay nagpapagawa ng simbahan ngayon. Ayan. Yun naman po, yung mga kasama ko, nanalangin natin yung budget, yun ang totoo. Naniniwala tayo na ang Lord ay magpo-provide at gumagamit naman siya ng mga tao. Kita naman natin. At huwag po tayo magdamot sa Panginoon. Kagaya nung sinabi ni Jason, maganda na si Lord ang itest natin. Diba sabi niya, test me in this. Kaysa tayo ang itest na. Mahirap po ang Lord ang mag-test. At naniniwala kami, gagaling ka, Jason. By faith. Okay, palakpakan po natin ng Lord. At tayo po ay tumayo na. Tayo po ay tumayo at sagad po, patuloy din po natin ina-encourage ang bawat isa. We can invite people sa ating gawain through online and dito po. So let's pray po. Lord, we thank you, God, sa hapong ito. Salamat po sa iyong mensahe na aming pong narinig. At naniniwala kami, Panginoon, na kaya namin ito narinig kasi may inaayos ka sa amin. At salamat din, Panginoon, sa mga tao na patuloy na nagkukomit sa iyo. Alam namin na lahat po na nagbibigay ng kanilang oras at buhay sa iyo, Panginoon, ay hindi talo. In fact, Lord, kami pa ang mag-benefit dito. And Lord, salamat din, Panginoon. Lord, I pray, O God, na i-prosper mo rin ang kamay ng mga tao patuloy na nagbabalik sa iyo, Panginoon. In fact, sa iyo naman lahat, Panginoon, wala po kami pagmamay-ari. Lahat po ito ay sa iyo. Salamat po, Panginoon. And Lord, aalis kami ng bahay sa Panginoon ng pinagpala mo, Panginoon. Maraming salamat po in church before we end. Dali po bang taas natin ang ating kamay and receive this benediction which God has promised in Numbers chapter 6 that every time we declare it or receive it and it will be yours right now. Amazing people of God, may the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look with you with favor and give you peace. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming pagsamba, pagdakila sa tanging pangalan ni Jesus. Amen, amen. God bless everyone. See you next Sunday. To you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. 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 See you next Sunday. I believe, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe. See you next Sunday, everyone.